Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka rin pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Huwag ng panahon atong i-discuss ang hanay nga sinimana nga mga suhito sa atong Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, ani kami karon magatuon sa imo mga pulong. Ablihan nga mo mga huna-huna. O balang Espiritu, ikaw mo puyo ka nang. Tabangan mo kami sa pagsabot sa mga pulong. Aron nga kini, mahimong tipik o kabahin sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagatubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Manluwas. Amen. Ang atong topiko igsoon, sumpay gihapon sa atong Book of Exodus. Living the law. Ang pagkinabuhi diha sa kasuguan. Ang teksto na gayon sa Exodus 20:22-23 og ang Ginoo mingon ngadto ni Moses. Kini mo isulti nimo sa mga anak sa Israel. Ngayon yung nakita nga ako nagsulti kaninyo gikan sa langit. Nga kamo dili gyud magabuhat sa akong atubangan sa mga Diyos nga salapi. Diyos nga bulawan, ayaw gyud kamo pagbuhat niini para sa inyong kaugalingon. Grabe gyud igsoon ka. Istrikto nga itong Diyos may tungod sa pagsimbag Diyos. Ang katuyuan sa Diyos, nga nung igatawag ang Israel, maong paghimo sa mong pundok sa mga katawhan, nga lahi kaysa iyang mga palibot nga mga kanasuran. Sila magkinabuhi nga mga tao, ang Israelhanon, diha sa pagtuo nga ang ilang kinabuhi na ilalom sa otoridad sa Dios o sa iyang pagdumala. Sa bisag unsa nga kultura, ang balaod nagapadayag sa mga maayong panguna-una, mga kalabuton, katuyuan o kinaiya sa mga magbabalaod. Ato karumo ato slide. The Code of the Covenant. Dito sa bukid sa Sinai gihatag sa Dios sa iya mga katawhan ang pundasyon. Then konektado kini ngadto kaniya og sa balaan nga pagkinabuhi. Ang pundasyon sa relasyon sa Dios og sa tao ngang mga katawhan mabuhi diha sa pagkabalaan. Kini nga mga prinsipyo sa kasuguan maaplikar kini sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa mga katawhan ug ang Dios maghatag kanila sa dugang ni ang gatawag Code of Covenant, ang patakaran sa mga pakigsaad. Unsa man ang patakaran sa pakigsaad, gitudlo sa Dios ang mga maghukom kang ilang responsibilidad mao pagtan-aw kung naaplikar bas kinabuhi sa tao ang maong katuyuan sa kasuguan. Dahil mga kaigsunan, iyang gitudlo ang mga saserdote nga sila usab mao ang magahatag sa mga maayong pagkinabuhi alang sa pagtudlo kanila may tungod sa kasuguan. So, ang judges, mga kaigsunan, maong nagapangitag pamagi nga masabtan sa mga tao kung unsa ang katuyuan sa maong kasuguan. Ugon niya, gawa sa mga judges nga magtanaw kung naaplikar ba sa kinabuhi sa tao, ang saserdote, mga kaigsunan, mausab ang gitudlo sa Dios nga sila mao'y maghatag o mga pagtulunan may tungod sa kasuguan.
Akong klarohon. Ang mga judges mo ang magtanaw kung naaplikar ba o ginsakto ang kasuguan sa kinabuhi ng atos tao. Para mga priest, sacerdote, ang ilang trabaho mo, tudluan ng mga tao. Unsa ang katuyuan bala sa kasuguan, mga kaigsunan. Ang Code of Covenant o patakaran igsoon niini dito sa bukid sa Sinai, mo kini nga nagpakita nga doon responsibilidad ang tao may tungod sa kasuguan. Kini nga mga balaod, ngayon si Ellen G. White, gitawag kini nga mga paghukom. Tungod kay kini, mao man nagpurma sa walay kinutuban nga kaalam ug sa pagkapantay-pantay sa Dios. Tungod kay ang mga maghukom mao man ang gitudlo sa Dios nga maghatag og paghukom ngadto kanila. Sa napuno ka sugo, nagihatag pribado gyud ngadto kang Moses. Mao kini ang komunikasyon sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 310. Kining patakaran sa mga pagkigsaad ato kini mabasa sa Exodus 21, 1-23 and chapter 19. Kini nagalangkob sa mga regulasyon sa mga kasuguan aron mahunong ang pagkadautan ug nga kini magahimo og malinawon nga pagkinabuhi sa sosyedad. Meaning to say, nga balaod ano na pa'y mga kumbaga mga ordinansa kung saan siya pagtuman. Dili na to naon-naon nga tungod kay naay pagkaulipon sa balang kasulatan. Nanang Dios nagatugot nga daog-daogon ang mga ulipon. Sama pananglit na itong pagkaulipon sa mga tao na itong medieval time. Nga grabe yun kapag abuso sa mga agalon nga to sa ilang mga ulipon. Sagon tanaw mga kaigsoon, ako na yung pangagpa sa atong lison. Ang slavery sa may aging panahon, lahi kaysa Old Testament ang slaves. Ang slaves, basta walang ka iluga sa laing nasod. O ang slaves nagpuyo sa imong panimalay, sa akong tanaw daw, sama na sila sa mga kasambahay. Actually, kasambahay din mga kaigsunan. Nga naman, pananggit, may mga katungod ang mga slaves kaya ito. Dili pareha sa mga Egyptian igsoon nga ang mga Israelhanon, wala mga katungod. Sa medieval time, no? Mga ancient time, ang mga bihag, pagka mahimong slaves, wala sila mga katungod. Pero ang mga Israelhanon, kung ilang ginatawag ng mga slaves, mga protektado sila sa balaod, naghihatag sa Diyos ngadto ni Moses. Tanawara, kung ikaw, adunay imong katabang sa balay, nga gitawag slaves, sa pagkakaroon sa akong gingon, kung ang Hudiyo magkuhag mga kaubanan, actually they're not slaves, mga kasambahay sila. Unumra sila katuig maksimum nga motrabaho sa ilang agalon. Pagka ikapito katuig, gawas no na sila. Pwede na sila moadto sila yung amo o kamuli silang panimalay. Gawas kung mupili yun sila nga magpadayon sila pagserbisyo sa ilang agalon. Exodus 21, 1-2, Jeremias 34, 1-22. Gipadayag kini sa Exodus 22, 16-23, unsa pa ang dugang ng mga balaod aside from 10 Commandments. Sa kaluoy sa Dios ngadto sa mga Israelhanon, iyang gitudluan ang mga maghukom kung saon pag-deal sa mga problema sa mga property rights. Parang kita kay propiedad. Dahil na ay nidagmal sa mga propiedad, na ay mga provision na mga kaigsunan. Na ay mga provision. Ang balang kasulatan, naghatag ng mga proteksyon sa mga slaves sa mga Israelhanon. Ani atong tanaw. Ito akong gingon,
Maunong katuig, magserbisyo, pagkaikapitong gawas no na sila. Gawas kung gusto sa maong mga ulipon, nga mo pa rin sila pagpuyo silang agalon. Ilan na ng katungod. Ang mga agalon, mga kaigsunan, naghatag o mga basic needs sa ilang mga ulipon. Sulahi ang mga pagkaulipon sa medieval time o sa mga Egyptian, kaya walang mga basic needs sa ihatag. Apan ang sa panahon sa mga Israelhanon, ang ilang mga kaubanan sa balay, sila ay mga basic na ilang mga paginahanglan. Unya, ang mga ulipon sa balay, mupahulay po sa adlaw igpapahulay. So na mga rights, ang mga kasambahay sa mga Israelhanon. Para sa ako, mas may talitawag na ito kasambahay, pero mawagin na sa Bible, gitawag mga slaves. Di ba, mga kaigsunan? So, doon ay protektado ang mga slaves, mga kaigsunan. Protektado gid sila. Di lang kapatakalag unsa diya o no. Di ni mo pwede madagmalan, mga kaigsunan. Mao nga ang Diyos, iyan ang na-anticipate usab, gawa sa mga slaves. Nga doon ay mga konflikto niya sa mga propiedad, mga mananap. So na ay mga balaod niya mga kaigsunan. May tungkol sa mga property rights. Kakumplito ang Diyos nato, mga kaigsunan. Hilabihan, nga wala pa mahimong komunidad ang Israel nga dako, apan doon na mga reglamento may tungkol sa mga property rights, mga kaigsunan. Nga pananglit, ang Diyos naghatag og mga balaod, batok sa mga tao, nga ilang pasipadan pagsulti ang mga tao. So igsoon, may cyber law na, may libel law na ang panahon ni Moses. Unya, may mga balaod usab may tungod sa mga interrelationship sa opposite sex. Aron nga maproteksyonan ang interpersonal relationship nila nga walay makalapas sa dignidad sa iyang isig katao. Muna mga kaigsunan, advance kaayo ang mga Israelhanon may tungod sa balaod, mga kaigsunan. Advance. Sa ato igsoon, dugay na umol ang balaod igsoon. Pananglit, may mga festivals sa mga igpapahulay. Dili lang kay ikapito kaadlaw ang igpapahulay. Naigikatudlo. O kining tanang mga festivals may tungod sa mga igpapahulay nga dili adlaw ang ikapito, purma gihapon silang pag-worship o pagpahinumdum sa kaluwasan nga ilang naagian sa miaging mga panahon. Ang Genesis Kapitulo 2, 2-3, Exodo 28:11, nagahisgot na ang Diyos mo'y maglalalang nga may pahulay sa adlaw ng ikapito. O kining maong adlaw nga igpapahulay, gikoneksyon sa Diyos ngadto sa kagawasan sa mga Israelhanon, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Deuteronomio 5:12-15. Buti pa subot. Nga nakapahulay ng mga Israelhanon silang pagkaulipon. Konektado gihapon sa adlaw igpapahulay na gihatag sa Diyos. Ugon niya, ang adlaw igpapahulay, konektado mahitungod sa pag-worship sa Diyos nga maglalalang. So na ay mga festivals nila nga gipanod sama sa pananglit nga ang kining mga Passover. Dili sila magtrabaho, igpapahulay gihapon na, pero nagpahinumdum kanila sa ilang kagawasan sa ilang pagkaulipon sa Israel. So mga kaigsunan, daana nga naanay nahanay nga mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto kag Moses. Mao nga ang istruktura sa maong komunidad sa Israel, mga kaigsunan, maayog yung pagkanay sa Dios alang kanila. Pananglit, tanaw ha? Dili ni adlaw nga ikapito pero igpapahulay gapon nila Passover. Passover of Feast of Unleavened Bread between March and mid-April. Wa anay trabaho nila os kasimana, igsoon. Pero ang maong celebrations Passover, pulos mga worship ang ilang ginahimo. Lain na sa mga fiesta
Ngailang ginasilibrar aside from Passover. Tanawag so, ha? Pentecost or Feast of Harvest. Maghimo na po sila selebrasyon kung panahon sa ating harvest. Feast of Weeks, o kasimana po na ison. No? Unya, ang ilang Pentecost, 7 weeks after the previous festival, thus beginning 50 days later. So, katay-katay na mga kaigsyon na ilang selebrasyon. Pero kining tanan pulos, nag-worship sila sa Diyos tungod sa ilang kagawasan nga gihatag sa Diyos gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Ikatulo, Feast of Tabernacles. Hibalo kag unsay katuyo na ni? Magselebrar po di sila. Wapoy trabaho igsoon. Nga makita na sa Exodus 34 o Leviticus 23 o Numeros 28, Deuteronomy 16. Unsa man ang Feast of Tabernacles? Pagpahinumdum nila nga sila mga langyaw, wa sila balay o magpuyo sila sa mga tent. Abi niyo yun, hangtod karon ang Israel, nagselebrar na ini. Dili sila mo puyo sulod sa kasimana sa ilang balay. Mag-tent sila, bisan sa nataran lang. Basta makahinumdum sila nga kanato mga langyaw sila. Mga tao sila nga walay mga balay. Pero ang uban, maadto yun sa mga park, magbutan dito tent. 1 week na ang celebration, Feast of Tabernacles. Walay mga trabaho. Busa, akong balikon. Ang mga pista nga ilang ginaselebrar, pulos handumanan sa ilang kaluwasan nga ilang nadawat gikan sa Dios. Ano na'y original nga plano sa Dios atong tanawon mga kaigsunan? Unsa man ang original nga plano sa Dios niini? Dili intensyon sa Dios nga ang mga Israel makig-away sa mga palibot ng mga katawhan. Dili ni plano sa Dios nga sila mo'y makig-away, makigpatay aron mudako ang ilang yuta sa Kanaan. Kaya ang Kanaan actually was occupied. Dili na may tuyo. Nga naman, gisaad na daan sa Diyos kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob. Nga ang Kanaan ihatag yun kanila. Iyan na nagisaad, mga kaigsunan. So may plano ng Diyos alang ni Ana. Ang modelo, igsoon, nga gustong masabtan sa Diyos nga ito sa mga Israel kung saan pag-expand ang ilang territory. Gipakita sa Diyos dito sa pagtabok nila sa mapula nga dagat. Gigukod na sila sundalo. Wa sila maagyang kay dagat ang unahan. Ang kilid mga deserto. Pero nag-ingon si Moses, tindog lang mo na, ayaw mo lihok. Wa mo'y trabaho. Kaya ang Diyos mo'y makig-away alang ka ninyo. So kung kinigson nga pagpasidaan, ma-apply kini dito sa Kanaan, nga ang Diyos mo'y magpapahawa sa mga tao, mga kaigsunan. Aron ilang maokupar. That was the original plan of God. Kana lagi kung magpabilin sila nga unsa matinud-anon o masinulod nun sa atong Diyos, mga kaigsunan. Muna ang katuyuan sa atong Diyos. Karon, ngano man nga wa man dahil mahatag ang yuta saad. Ngano nga nikabat pa mag 400 ka mga tuigon na nihatag. Tungod kay 400 years, gitagana nga mga katuigan sa mga taga-Kanaan na makarealize sila nga wala lang Diyos nga lang alagaran, ang Diyos sa Israel. Aron sila makabig nga ang ilang mga Diyos kanang di na mo matuod. O kung makabig na ang mga taga-Kanaan sa Diyos nga tinuod sa mga Israelan, nan inigabot sa mga Israelhanon, welcome sila kay mga magsuon man sila sa pag-alagad. So while waiting 400 years nga sila, ang mga taga-Kanaan, i-prepare sa Ginoo nga sila maghinulsol 400 years. For the meantime, ang mga Israelan usab asaman. Naulipon po mga kaigsunan. So, gidukar sa Diyos ang Kanaan, gidukar po ang mga Israelan itong kay mga yabag mo po sila. Naulit po sila, mga kaigsunan. Muna ang original nga plano sa atong Diyos. Ang Diyos mo ay makig-away para sa mga taga-Israel. Muna ang plano, mga kaigsunan.
Apan ang mga taga-Kanaan 400 years, huwag yun mo sa ilang batasan. Huwag yun sila magkabig. Karon, nahumana ang grace period nga gihatag sa Dios sa mga taga-Kanaan. Nahumana. Hinungdan, nga gilukat na po sa Dios mga Israel aron ipaokupar sa Kanaan nga maong promised land.